بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Tunay na ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang kapayapaan, pagpapala ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ay kanyang propeta at huling sugo. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilang panimula, madalas ko po itong mabanggit sapagkat napakaganda ng kahulugan. Isang kawikaan na nagmula kay Uthman bin Affan. Siya ay ang pangatlong khalifa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano kanyang sinabi? Law tuhirat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kung ang inyong mga puso ay dalisay, kung ang inyong mga puso lamang ay dalisay, ay hindi kayo mabubusog sa salita ng Panginoon ninyo. So, bilang panimula po, para magkaroon tayo ng palagi ang sigla sa pag-aaral ng ating pananampalataya, ito yung mga binibigay na payo o advice sa atin ng mga sahaba o kaya pwede rin manggaling sa mga scholar, sa mga tabi'in. Nakakabuhay ba ng puso? Law tuhirat qulubukum, kung yung puso nyo dalisay, hindi ka magsasawang mag-aral ng reliyon. Nakakita na ba kayo ng taong nagsawa ng pag-aaral ng reliyon? Meron ano? At pag nagsawa, sino po ang nagiging talo? Of course, yung taong nangayaw sa pagkatuto. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ang sino mang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala bigyan ng kabutihan, binibigyan niya ito ng pag-unawa sa reliyon. So ang isang tao pagka nagkaroon ng pag-unawa sa reliyon, naintindihan niya yung reliyon sa tunay nitong larawan, nangangahulugan na siya ay kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung taong aral ng reliyon, pero hindi nagkakaroon ng pag-unawa, nakakalungkot na baka wala sa kanya ang kaluguran ng Diyos. Ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano sabi niya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ang sino man gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala bigyan ng kabutihan, ay binibigyan niya ito ng pag-unawa sa reliyon. Pag-unawa sa reliyon. Kahit hindi maganda yung naging trabaho mo, ayos lang basta meron kang pag-unawa sa reliyon. So kahit hindi maayos ang iyong naging bahay, hindi kalakihan, ayos lang basta meron kang pag-unawa sa reliyon. Kaya naman mga kapatid sa Islam, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng pusong dalisay. Allahumma ij'al qulubana mutahhiran ya arhamar rahimin.
O Allah, gawin mo pong ang aming mga puso ay dalisay upang nang sa ganon ay hindi namin pagsawaan ang pag-aaral ng iyong reliyon at pananampalataya. Mga kapatid sa Islam, sa gabi pong ito, naghanda ako ng maigsing paksa na inshallah maging dahilan din para mabuhay yung puso natin. Sa Islam, palaging bida yung puso. Sa Quran, sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba sa mga libro, meron lagi silang section. Meron yang tinatawag amradul qalb, mga sakit ng puso, mga gamot sa puso. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba sa katawan merong isang malambot na bagay kapag ito ay matino ang kabuuan ng katawan? Hindi ba't ito ay ang puso? Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, walahum kulubun la yafqahun. Sa Quranic point of view, ang umuunawa ay ang puso. Minsan yung tao, kahit ipaunawa mo sa kanila ng rational point ng isang bagay, in-explain mo sa kanila, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Wala nang lilinaw dun. Pinaliwanag mo ng napakalinaw. 1 plus 1 equals 2. 1 plus 1 plus 1 equals 3. Pero sasagot pa rin nila 1. Bakit? Walahum kulubun la yafqahun. Sapagkat sila'y may pusong hindi nakakaunawa. Maaring naintindihan ng isip, ng pag-unawa, ng utak, pero ano hindi nakakaunawa? Puso. So inshallah, magbigay pagdadalisay po sa atin itong maigsing paksa natin ngayong gabi, na at the same time magpalakas po ng ating pananampalataya. Na ikukumpara ko po sa atin, sa Pilipinas, pagka pupunta ka ng bookstore, ang makikita mong mga nakabalandrang books, palagi may kinalaman sa business. Siya palagi nasa center of attraction siya. May mga title na how to be successful, the ultimate, ganito. Kasi ba't ko nasabi to? Kailan lang kasi galing ako sa bookstore dito. Akala ko dito walang ganon. Kasi karamihan ng tao dito Muslim eh. Pero nagulat ako sa isang nasa gitna rin siya, inihilera rin yung mga ganong klaseng libro. Ang tinutukoy ko po yung mga libro ng marketing, yung mga libro ng world of business. Usually, ang cover nito, isang gwapong lalaki, naka-Amerikana, kasakay sa Mercedes-Benz, may katabing babaeng nakapula na maganda, papasok sa mansion, successful eh. How to be successful. Parang ganyan, magkakapareho, iba-ibang title, pero ganito lagi. Kasi bakit? Yun ang mabilis sa masa eh. Yun ang hinahanap ng tao, paano maging tagumpay. Papasok sa isang napakalaking mansyon, maganda yung sasakyan, parang napakabango ng itsura, successful, tagumpay, masaya. Nakakita kayo? Hindi. Meron, maniwala kayo. Punta kayo ng bookstore. Masasabihin nyo totoo sinasabi ko. Akala ko sa Pilipinas lang eh. Pagtingin ko dito, meron din. Mga nakahilera rin, pare-pareho rin halos ng tema. Tinuturuan ng tao ng mga libro na yon na maghanap ng tagumpay o kasiyahan. Of course, iba-iba yung kasiyahan sa tao, hindi ba? Yung pinakadakilang kasiyahan. Meron dyan, para sa kanila, ang pinakadakilang kasiyahan, ang maibigay ang katarungan. Hindi ba? Kaya nga merong mga tao, may mga pera naman, pero piniling manirahan sa bundok. Bakit? Kasi ang gusto nila lumaganap o umiral ang katarungan. Yun ang kasiyahan para sa kanila. Pinagpalit yung pera. Di ba may ganyan? Yung pera nila itinabi o kaya ginamit para makuha nila yung pinaniniwalaan nilang katarungan. Meron din tao na ang pinaka-ultimate happiness para sa kanya, lunas ng sakit. Kasi merong mga sakit na hindi na kaya ng pera eh.
Hindi ba? So, ang gusto mo, 1 milyon o yung gumaling yung sakit mo? Wala po akong gagawin sa 1 milyon, pero kung magagaling, kung mabibigyan ng lunas yung sakit ko, mas marami akong magagawa sa buhay ko. May ganyan, di ba? At meron din ultimate happiness, makasama mo lang yung mahal mo sa buhay at marami ito, mga love story dyan. Kala mo, pag nanonood ka ng love story, kala mo wala nang ibang kailangan yung tao, kundi yung kapareha niya sa buhay. Hindi ba? Meron ganun, para sa kanay, ano lang. Wala na silang ibang kailangan. Ito at yung marami pang iba. Pero ang pinakamarami, ang tao ay nandun pa rin sa pera. Naalala ko yung isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merong isang babae na meron siyang sakit. Pagka siya ay sinusumpong, nagwawala siya, nag-epileptic, tas lumalabas yung aura niya, tapos meron siyang sakit sa balat, ganyan. So sabi niya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ipanalangin mo kay Allah na gumaling yung sakit ko." Ya Rasulullah. Binigyan siya ng offer ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, gusto mo ipapanalangin kita kay Allah at gagaling yung sakit mo. O kaya, magtitiis ka pero sigurado ka sa paraiso. Ang sabi ng babae, gusto ko po yung dalawa eh. Pero sabi niya, sige, ya Allah, idua mo na lang na wag po lumabas yung aking aura sa tuwing sumusumpong yung sakit ko. Pero handa silang magtiis para sa paraiso. So iba-iba yung happiness ng tao. Kaya lang ang pinakamarami, yung nakikita natin doon sa mga bookstore. O kaya pinapalabas nila sa TV, o kaya mga ini-inject nila sa mga pelikula, sa advertisement, etc. etc. Although iba-iba kasiyahan ng tao, kaya lang ang majority nandun sa tinatawag na quote-unquote dunya. Tama ba ako? Dunya. Nandun po ang majority. Kaya kadalasan, yung nasa front page ng kanilang mga cover, mansion, kotse, babae, alahas, jewelries, lahat. Iba-iba talaga yung kasiyahan ng tao. Meron dyan kahit basta mapanood lang si Pacquiao, okay na eh. Masaya na eh. Hindi ba? Basta napanood si Pacquiao. Kahit na umabsent, anong pakialam ko? Kahit matanggal ako sa trabaho. Ang importante, makita ko si Pacquiao. Kasiyahan din yun para sa isang tao. So, iba-iba yung kasiyahan ng tao. Kaya lang, dahil po dito, may kinalaman yung guidance ng tao kung nasa taas ba o nasa baba. Kasi yung guidance, ito ang dapat na pinagkakaabalahan ng tao. Hindi po ba? O yung awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa sala natin, sinasabi natin lagi, ihdinas siratal mustaqim. Al-akthar talibud dunya. Ang pinakamarami ay ang humihingi ng mundo. Wa talibud dunya la yashba'. At ang humihingi daw ng paraiso ay walang kabusugan. Kaya nga sinabi ng isang scholar, in comparison, sa napakaganda, tingnan nyo dalawa, sintan, la yashbi'an. Talibud dunya wa talibud din. Ang dalawang uri ng taong ito hindi nabubusog. Sabi ng isang scholar. Ano yon? Una, yung humihingi ng mundo. Hingi ng mundo. Ano ba ang mundo? Pag sinabi natin, may definition dito yung mundo. Puntahan natin. Ad-dunya bima'anal ad-dunya ma'khudun min ad-danu ay al-qarb. Ang kahulugan daw ng dunya sa salitang Arabic ay galing sa danu, ang ibig sabihin ay malapit. Fahiya binisbati lil akhirah qariba, sapagkat kung ikukumpara sa kabilang buhay, ang mundo ay malapit. At dunya, so sa Arabic, laging merong pinagmulan ng salita, at yung pinagmulan ng salita na yun, may kinalaman lagi sa kahulugan niya. At sa isang kahulugan, bima'anal hikara. Yung hikara naman yung kababaan, yung kahinaan. Li'annaha binisbati lil akhirah, hakira la qimata laha.
Sapagkat kung ikukumpara ang mundo na ito sa kabilang buhay, ito ay napakababa at napakawalang halaga. So yan ang dunya. Fatalibud dunya, hindi nabubusog. So yung humihingi ng mundo, hindi nabubusog. Kaya sabi ng isang scholar, dalawa yan. Una yung humihingi ng mundo, at yung isa yung humihingi ng kaalaman sa reliyon at din. Kaya sa isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang sinabi, yung tao pag humingi daw ng isang bundok na ginto, hindi pa rin doon makukontento. Hihingi pa ulit ng isa pang bundok na ginto. Pag binigyan mo ng pangalawang bundok na ginto, akala nyo okay na? Hihingi pa ulit ito ng pangatlo, pang-apat, pang-lima, sapagkat ang humihingi ng mundo, ang lagi nakatingin sa mundo ay hindi nabubusog. Hindi yun nabubusog. Tingnan nyo kung yung mga taong naghangad ng simpleng bahay. Pagkatapos magkaroon ng simpleng bahay, hihingi ka ng hindi na simpleng bahay. Ha? At ano na kasunod doon? Hihingi ka ng palaki, ng palaki, ng palaki. Bakit? Kasi mundo. At sa kabilang banda, yung humihingi naman ng reliyon, ng kaalaman sa reliyon, hindi rin yun nabubusog. Bakit? Sabi ng scholar, kung ikaw aral ka ng aral sa reliyon, sa Islam, habang lumalaki yung kaalaman mo, mas lalo mo natutuklasan na sarili mo na kumukunti ang kaalaman. Ibig sabihin, mas lalo ka nagbubukas ng kaalaman, mas lalo mo nakikita na marami palang dapat pag-aralan. Kaya paano ka mabubusog? Ha? Wattalibud dunya la yashba, katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya meron isang talata sa banal na Quran, basahin po ninyo ito. Maski sa sarili nyo po, after ng lecture, nag-iisa kayo, pag nakaupo kayo sa Biyernes, i-send nyo tong chapter na ito sa mother nyo, sa wife nyo, ipabasa nyo sa anak nyo. Bakit? Napakaganda. Kasi may kinalaman po sa pag-unawa sa buhay. Minsan, meron pong isang nagle-lecture, ang sabi ng sheikh, ang marami sa mga Muslim ngayon, hindi nila nagagamit ng husto yung kanilang reliyon. Bakit? Kasi wala dun yung kaalaman eh. Opo. Parang halimbawa, meron kang isang napaka-high-tech na isang gamit, pero hindi mo naman to alam gamitin. So, anong use? Hindi ba? Humihingi ka ng napakalakas na computer, samantalang ang kaya mo lang gawin, mag-type, mabagal pa. So, anong use ng pagkakaroon mo ng napakalakas na computer? Hindi ba? Sabi ng Sheikh, yung mga Muslim, hindi sila dapat mahirapan sa buhay. Bakit? Kasi ang reliyon nila Islam eh. Allahu Akbar. Paano mo sasabihin mahirap ang buhay, ang mundo, samantalang ang reliyon mo ay Islam? Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ito ang araw na kinumpleto ko para sa inyo ang inyong reliyon at pinili ang Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, at kinumpleto ko para sa inyo ang aking biyaya at pinili ang Islam upang inyo maging reliyon. Itong Islam na wala na tayong kakailanganin pa. Pakinggan niyo po kung paano magpaliwanag. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nur, Chapter Nur, verse 39 hanggang 40 po. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung sinasabi kong ipabasa nyo, mag-reflect kayo, tingnan po ninyo kung gaano kaganda magpaliwanag si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila na mga hindi mananampalataya, ang kahalintulad rather ng kanilang mga gawain ay parang sarab. Sa Arabic, yung sarab, alam niyo yung sobrang init.
Dahil sa sobrang init, nagkakaroon ng pangungulubot yung, di ba pag nasa jeep kayo sa Pilipinas, no? Tapos alas 3 ng hapon, makikita niyo yung bubong ng jeep parang, anong tawag doon? Ha? Namimita. Parang, dahil sa init. Sa Arabic yon kasarab. Sarabin. Sarabun. Ha? Dahil sa sobrang init, nangungulubot yung lupa, yung buhangin, yung bubong ng sasakyan, dahil sa init ng araw. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang gawain ng mga hindi mananampalataya, parang ganito. Biqi'atin yahsabuhu dam'an ma, na tinitingnan ito ng taong uhaw na parang tubig. Ilarawan nyo, pag merong isang taong naglalakbay nasa disyerto, ang tafsir nito, yung taong naglalakbay na nasa disyerto, uhaw na uhaw na uhaw. Pero ayaw niyang tumigil sa paglalakad. Bakit? Kasi yung dulo ng kanyang nakikita ay kala niya'y dagat o tubig. Bakit? Kasi yung buhangin, pag nangalubot, nagmumukhang tubig. So yung taong yun, lakbay ng lakbay. Hindi siya titigil. Bakit? Kasi tubig na yun eh. Kung titigil ka man, doon na sa tubig. Hindi ba? Pero wala naman siyang patutunguan. Wala kang patutunguhan. Bakit? Kasi yun ay sanhi lang ng init at hindi totoong tubig. Subhanallah. Walladina kafaru a'maluhum kasarab. Silang mga hindi mananampalataya, ang gawain nila ganito. Kala mo meron pero wala. Kala mo meron pero wala. Bakit? Anong bunot dulo? Kasi sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, may kinalaman nito sa, of course, sa pananampalataya sa Kanya, sa tauhid na Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an. Hanggang sa makarating siya doon, ay wala naman siyang matatagpo ang tubig. Wala siyang matatagpo ang tubig. Pwedeng humupa yun, pagka wala ng init, mawawala din yun. Mararating niya yung lugar, hahawakan niya, buhangin lang pala. Wawajada Allahu indahu. Ito pa. At pagkatapos, nung makita nilang wala, tsaka sila makakaisip ng Diyos. May Diyos. Nung wala nang nangyari sa buhay, mag-iisip may Diyos. Fawaffahullah. At si Allah subhanahu wa ta'ala, ipapapanawin sila, babawian ang kanilang buhay. Wallahu sari'ul hisab. At si Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na mabilis magparusa. Marami kasi tao, ganun ang nangyayari, sa huli na lang, doon lang sila maghahanap ng Diyos. Ano? Kasi wala na eh. Tingnan nyo si Allah subhanahu wa ta'ala, pag nagbigay ng example ng paraiso, nagbibigay din siya ng impyerno. Ganyan lagi eh. Sa Quran, madalas ganon. Pag pinaliwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kagandahan ng paraiso, maya-maya pagpatuloy mo yung pagbabasa mo, sa baba makikita mo, pinapaliwanag naman niya ang panganib ng impyerno. Ganon. So sa pagkakataon nito, pinaliwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagbigay siya ng example ng maiintindihan ng mga taong nakatira sa mainit na lugar sa disyerto. Sa pagpapatuloy ng aya, sa talata sa Banal na Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya, halimbawa na naman to, o di kaya, o kadhulumatin fil bahar. Ano ibig sabihin? O di kaya kahalintulad ng dilim sa dagat, bahar. So naintindihan natin to, mga taga-dagat. Lujiyin yagshahu mawjun min fawqihi mawj min fawqihi sahab dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yarahu wa lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya'y kahalintulad ng dilim ng dagat. Sa talata ng Banal na Quran na ito, meron pong nag-embrace ng Islam. Meron akong nabasa nun na clipping sa internet.
merong taong nagre-research kung saan ang pinakamadilim na bahagi ng mundo. Sumagi na ba sa isip niyo yon? Saan kaya pinakamadilim na bahagi? Kasi may panukat sila ng dilim eh. Meron degree yung dilim. May degree, ito mas madilim, yun mas madilim. So hinahanap nila yon. Pwedeng kuweba, mas madilim yan kaysa sa bodega nyo lang, kaysa sa kwartong patay lang ang ilaw. Nung nabasa niya itong talata na ito sa banal na Quran, sumang-ayon siya. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya'y kahalintulad ng dilim ng dagat na tinatakpan niya ito. Mawjun min fawqihi mawj. Akala natin sa dagat, yung alon, yun lang nakikita natin. Kaya sabi sa Quran, yung alon pala, sa ibabaw niya may alon. Yung alon, may alon pa ulit sa ibabaw. At may alon pa ulit sa babaw. Patong-patong pala itong mga alon. Kaya yung ilalim ng dagat napakadilim. Alon, tapos pinatungan ng alon, papatungan mo ng alon, at papatungan mo ng sihab, ng ulap. Pag humarang yung ulap, napakadilim ng nasa baba ng dagat. Dhulumatun ba'dhuha fawq. Mga dilim na magkakapatong. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung sumisisid ron, parang yung hindi mananampalataya. Kanina binigay natin example, lakad ng lakad sa disyerto, ayaw tumigil. Bakit? Kasi tubig na yan eh. Hindi ba? So nagbigay pa ng isang halimbawa si Allah subhanahu wa ta'ala sa dagat. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Yung taong hindi mananampalataya, pag sumisid sa ilalim ng dagat, sisid siya ng sisid ng sisid, hanggang marating niya yung pinakailalim, kahit na ilabas niya yung kamay niya sa harap ng mukha niya, hindi niya ito makikita. Sa sobrang dilim. Ang tinutukoy dito, yung pagsusumikap ng tao sa dunya. Di ba? Mga tao maraming gusto marating. Kaya lang, yung mga gusto nilang marating, walang kinalaman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang kinalaman sa Islam, walang kinalaman sa pananampalataya, walang kinalaman sa pagre-reliyon, walang kinalaman sa paraiso, walang kinalaman sa paglayo sa impyerno. Ano yon? Pinagsusumikapan nila, puro mga bagay na may kinalaman sa dunya. So sisid. Habang mas lumalayo siya dun sa mundo na gusto niya marating, hindi niya alam, mas lalong dumidilim. Ano halimbawa? Ang dami dyan mga tao nakapako sa pangarap maging presidente. Politiko. Nagsimula, barangay tanod, nagustuhan. Sabi niya, magkakagawad ako. Pagkatapos magkagawad, nanalo. Magbabarangay tanod ako, magbabarangay captain ako. Pagkatapos nun, konsehal. Pagkatapos konsehal, mayor. Pagkatapos mayor, sige, puntahan mo yan. Sumisid ka ng sumisid. Pero dahil ang mga bagay na ito, purong-purong may kinalaman lang sa kanyang ambisyon at wala sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano mangyayari? Minsan, sa napakalayo na niya, minsan senador na siya, kahit ilagay niya yung kamay niya sa mukha niya, hindi niya makikita. Ganun na siya kalayo. Ganun na kaligaw. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha akhraja yadahu lam yakad yarahu wa lam yaj'al Allahu lahu nur. At si Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagbigay sa kanila ng liwanag. Hindi binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng liwanag, fama lahu min nur. Kaya paano manggagaling sa kanya yung liwanag? Kaya lang yung tao, pag mataas ang katayuan sa buhay, akala ng mga tao, pagkukuhaan din nila ito ng liwanag. Kaya sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa dulo ng talatang ito, pamalahu min nur, wala siyang liwanag. Akala kasi natin, pag mataas ang katayuan sa lipunan, sabihin ng mga kamag-anak mo, pumunta ka sa tiyuhin mo, yan, nasa mayor yan sa City Hall, magpapayo ka doon, masyado ka nang nawawala sa sarili mo. Como mayor, akala meron silang liwanag, pero walang liwanag. Como mataas, magandang trabaho, mataas ang posisyon sa kampanya, akala may maitutulong sa usaping may kinalaman sa sakit ng puso o kaya sa pananampalataya. Pero wala.
Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fama lahu min nur. Hindi sila binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng nur, kaya wala silang nur. Pero hindi nila nakita yung bahagi na ito. Kaya sa isang talata, mga kapatid sa Islam, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ib. Pakaalamin po ninyo na ang buhay sa mundo ay isang laro. Walahwun, yung hindi makatotohanan. Wazina, at palamuti. Tingnan nyo yung description sa dunya. Ito yung mga description sa dunya. Wazina. Pag sinabing zina, palamuti, hindi totoo. Tulad halimbawa, itong kwarto, pinaganda natin, pwede natin ito lagyan ng palamuti. Pwede mo lagyan ng bulaklak. Kahit hindi totoo, gaganda yan. Bulaklak na plastic. Di ba? Zina yun, pampaganda. Hindi totoo. Watafakurung bainakum, at paligsahan sa pagitan ninyo. Watakaturun fil amwali wal aulad, at paramihan ng pera at anak. Tingnan yung description sa mundo, ha? Mag-reflect po tayo, mga kapatid sa Islam. Inuulit ko, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, i'lamu, alamin ninyo na ang buhay sa mundo, laro. Hindi makatotohanan. Zina, palamuti. Tafakurun bainakum, paligsahan sa pagitan ninyo. Watakaturun fil amwali wal aulad, nagpaparamihan kayo ng pera at mga anak. Kamatali ghaitin a'jabal kuffara nabatahu thumma yahiju fatarahu musfarran. Kahalintulad ito ng isang pananim na pagkatapos itanim, madiligan, masikatan ng araw, ay mamumulaklak at mamumunga na ang lahat ng mga tao ay maaakit. Ganda, di ba? Pero pagkatapos maakit, matutuyo rin ito, tapos magiging pag naging tuyo na yung dahon, magkakalagas-lagas, pangit na ito ulit. Sino papapansin ito? Ganon yung mundo. Ganon yung mundo. Kaya kung ang tao nalilin lang po dito, ito yung magiging focus niya, ito yung goal niya, ito ang lahat-lahat para sa kanila. Kasi pag in-explain natin yung mundo, ang laki, di ba? Ang laki ng mundo, lahat cover nito. Kaya lang mas sinasabi natin ito yung mga material na bagay na nakakaakit sa atin. Natatandaan ko yung lagi natin kinikwento nung panahon ng Hajj. Binanggit ito sa aklat ni Ibnul Qayyim rahimahullah tungkol sa isang taong naakit ng dunya. Nauna, ang ganda ng kanyang layunin, pero dahil sa dunya, nawala yung layunin. Ano yun? Rajulun salih, isang banal na tao na nakarinig na sa isang lugar meron daw shirk. Meron daw doon puno na sinasamba ng mga tao at shirk. Shirk. Ano yung shirk? Pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So anong sabi niya? Nung narinig niya yon, ang lakas ng kanyang pananampalataya at kinuha niya yung kanyang palakol, kailangan hindi manaig ang shirk dito sa ibabaw ng lupa. Puputulin ko yan. Shirk eh. Sinasamba ng tao, puno. So, kailangan maputol yan. So, pumunta siya, naglakbay siya. Para, ang intention? Buong pananampalataya niyang gustong putulin yung puno. Pero along the way, nakasalubong niya yung syaitan. Satanas, para tuksuin siya, para hindi niya magawa yung kanyang layunin. Ano sabi? Saan ka pupunta? Sa isang dako, sinasamba nila yung puno na pinagmumulan ng shirk. Pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat putulin yun. Puputulin ko yun. Sabi ng syaitan, hindi mo magagawa. Sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, isang malaking scholar, sabi niya, nung panahon ng mga propeta, nagpapakita yung Satanas sa kanilang anyo. Pangit. Nananakot ng tao. Merong ilang mga ganong report ng ulat ng hadis na ang mga tao, ang mga syaitan nagpapakita sa tao para manakot. So nagpakita sa kanya yun. Papunta siya sa puno. Hindi mo magagawa. Pero dahil sa lakas ng pananampalataya, sabi niya, magagawa ko. Hindi mo magagawa, magagawa ko. So, anong ginawa niya? Padarabahu, pinalo niya yung syaitan na ito at nawala sa kanyang harapan, sa lakas ng kanyang palo. So, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Kaya lang yung syaitan, hindi katulad ng tao na
mabilis sumuko. Pagka nasubok, 1, 2, 3, tigil na. Tapos ng pananampalataya. Yung syaitan hindi. Pagkatapos kang tuksohin ng syaitan at hindi kanya natukso sa isang gawain, iisip yun ng ibang paraan para tuksohin ka ulit. Ganon sila Yun ang gusto nila Ma-divert ka mula sa pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa paggawa ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mawala. So, ano ginawa niya? Sa pangalawang pagkakataon, nag-itsura siyang matanda. Pagkatapos niya mag-itsura matanda, sinalubong niya ulit yung taong may palakol na gustong puntahan yung puno. Sabi niya, saan ka pupunta? Siyempre, iba na, hindi na itsurang syaitan Sabi niya, sa isang dako, may isang puno, nagkakaroon ng share, dapat maputol, hindi dapat manatili ang share dito sa ibabaw ng lupa, ito'y bawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng matandang syaitan, na nagkatawang matanda, sabi niya, dito ang daan, diretsuhin mo at makikita mo yung puno. Tinuro yung daan Dito yung daan, diretsuhin mo, makikita mo yung puno. At naway maputol mo yung puno. Panalangin pa Pero ano ginawa? Kaya lang, sabi niya, gabi na. Kung pupunta ka sa puno, hindi mo rin ito mapuputol agad. Ang gawin mo, magpahinga ka dito sa bato. Sandalan ng likod. Sabi niya, yung punong yan, hindi naman naalis yan dyan May naglalakad bang puno? Wala. Pag inumpisahan mo ngayon, gagabi, hindi mo rin mapuputol. Bukas ng umaga, puntahan mo siya, putol yung punong yan. Sabi niya, saan yung sinasabi mong pahingahan? Dito, napakaganda, maayos, malilim, Sabi niya, tama. Pwede kong maunat ang likod ko, pwede mong maunat ang likod mo. So sinunod niya yung syaitan Pero parang kala mo tapat na tapat sa sinasabi, di ba? Bakit? Tinuro pa yung puno Dito ang daan, papunta doon sa puno, dapat maputol mo na yung shirk na yan. Pero nagsuggest, kaya lang gabi na, so magpahinga ka. So ganoon ang ginawa niya. Natulog siya doon, nagpahinga siya doon, tapos paggising niya kinabukasan, pagdilat niya ng mata, nakita niya yung matandang yon. Kamusta ang tulog? Sabi niya, ayos, maganda tong lugar na tinuro mo. Sige sabi niya, basta wag nilang kalimutan tingnan yung ilalim Ilalim ng yung hinigaan mo. Bakit? Ano ba meron sa ilalim? Pagtingin niya, may dinar, dirham, may pera. Sabi niya, para saan to? Hadiya. Ba't ako magkakahadiya? Dito sa lugar namin So kahit ano maririnig mo sagot sa syaitan. Bakit may hadiya? Kasi sa kabilang kalye, merong souk, may pamilihan. Since nag-travel ka na malayo sa bahay mo, sa lugar mo, mamili ka doon para pag uwi mo, meron kang dalang pasalubong sa nanay mo. Birrul walidain. Di ba dapat sa mga mananampalataya mabuti sa magulang, sa nanay? Ibili mo ng pasalubong yung mga nanay mo, tapos para pagbalik mo, naging mabuti ka pa sa nanay mo. Birrul walidain Birrul walidain, turo yan sa Islam Turo yan sa pananampalataya, dapat maging mabuti ka sa magulang. Di ba? Sa nanay especially. So, ginawa niya yun. Yung puno. May naglalakad bang puno? Walang naglalakad ng puno. Sinunod niya na malengke. Subhanallah, sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa Islam, tinanong siya ng sahaba, Ya Rasulullah, ano po ang pinakakamahal-mahal na lugar kay Allah subhanahu wa ta'ala at anong pinakakamuhing-muhing lugar kay Allah subhanahu wa ta'ala? Anong sagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, Allahu a'lam. Hindi niya alam. Pero simple yung tanong, no? Anong kamahal-mahal na lugar kay Allah subhanahu wa ta'ala at anong kamuhing-muhing lugar kay Allah subhanahu wa ta'ala? So napakaingat ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagsagot. Kasi bakit? Ang tinatanong yung tungkol kay Allah Bakit mo sasagutin yun? Dapat manggaling talaga yung sagot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi niya, Allahu a'lam. Hintayin natin yung sagot. Ilang araw, dumating si Jibril alayhi salam. Tinanong niya, Ya Jibril, ano ang kamahal-mahal na lugar kay Allah subhanahu wa ta'ala at anong kamuhi-muhin lugar kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ano sabi ni Jibril? Allahu a'lam. Si Allah lang nakakaalam. So kung ganun, itanong mo. So tinanong niya. Sinagot niya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kamahal-mahal na lugar kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga masjid. At ang kamuhi-muhing lugar kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang
palengke. Bakit? Pagpasok mo sa palengke, makakalimutan mo ang dhikrullah. Makakalimutan mo pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Andun yung gusto mong bilhin eh. Andun yung pinag-iipunan mo. Nandun din yung maraming naglalakad na hindi nagtatakip. Panaylingon mo, Masya Allah. Masya Allah. Brother, bigyan mo pamphlet yun, dali. Masya. Pagka masipag mo bigay ng pamphlet, pero ito, nabigyan ko na yan. Ayan din yun nandito last week eh. Pero pag walang hijab, kahit nabigyan ha, gusto mo bigyan ulit. Masya Allah, Masya Allah. Sige. Eh di ba ganun sa sok? Ganun sa pamilihan? Asan ang dhikrullah? Nasaan ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagpapasok kayo sa sok, may dua. Ha? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Idua mo lagi yun. Kailangan pilitin mo na ang laman ng isip mo kahit nasa palengke ka si Allah. Parang isang beses, sabi ng isang scholar, pag nakakakita siya ng magandang bagay, sinasabi niya, labbaik Allahumma labbaik. Kailan natin sinasabi yun? Hajj. Masya Allah. Ano ibig sabihin nun? Labbaik Allahumma labbaik. Tumutugon kami sa iyo, ya Allah, sa panawagan mo. So pagka nakakakita siya magandang bagay, napakagandang bagay, napakalaking bahay, lahat na magandang bagay, sinasabi niya, labbaik Allahumma labbaik. Bakit? Ya Allah, tinutugunan ko yung iyong panawagan. Para ba itong advertisement na kung dito sa mundo may ganito kagandang bagay, ano pa kaya sa paraiso? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, pagtugon ito sa panawagan mo. Inaanyayahan mo ko sa paraiso, ya Allah. Minsan dito sa pag-iikot natin sa napakagandang bahay, hindi natin lubusang maisip. Hindi ba? Pagkita mo sa bahay, ang laki-laki, sabi mo, City Hall na to sa probinsya namin eh. City Hall na, gano'n na kalaki. Hindi ba? Labbaik Allahumma labbaik. So, sa palengke, madali matukso ang tao. Hindi po ba? Sa pamilihan. So doon siya dinala ng syaitan. Namili siya ng namili naubos yung araw niya. Pagkatapos naubos yung araw niya, wala na rin siyang time para putulin yung puno. So anong gagawin niya? Matutulog siya ulit doon sa bato. So kinabukasan, paggising niya, nakita niya ulit yung matanda. Medyo malayo na ng konti. Kasi yung unang araw, paggising niya, pagdilat niya ng mata, nakabalandra agad sa harap niya. Pero nung pangalawang araw, malayo at kinakawayan siya. Kamusta po, tulog? Mabuti po. Sabi niya, pakitingnan niyo yung ilalim ha. Ilalim? So meron na naman. Ano sa ilalim? Tiningnan niya. Pagkita niya, merong pera. Para saan to? Ikaw talaga, oh. Binili mo yung nanay mo ng regalo, yung asawa mo hindi mo binilhan, di magkakaroon pa ng away sa bahay nyo. Bilhan mo ng hadiah yung asawa mo. Yung puno, andyan lang yung puno eh, hindi na naalis dyan. Ano ginawa niya? Bumili siya ulit, paikot-ikot. So may hadiah na yung nanay, may hadiah pa yung asawa. Kaya lang gabi na, so hindi niya mapuputol yung puno. Ano ginawa niya? Nagpahinga siya ulit. Pangatlong araw, paggising niya, malayo yung matanda. Tinawag niya, Manong! Tumawa yung matanda. Kamusta tulog? Ayos. Kakasinyasa na lang. Konti na yung boses eh. Sabi ng matanda, ano ibig sabihin? Sumisenyas. Sa ilalim. Gumano na lang siya. Okay. Hindi niya na tinanong kung para kanino yung hadiah. Basta kinuha niya yung pera, mili siya ulit doon sa souk. Pang-apat na araw paggising niya, isnabero na yung matanda. Maliit na lang, di niya pinapansin. Siya na tumawag, Manong! Pagtingin sa kanya ng matanda, senyas na lang, sapat na. Hindi na siya kailangan kumbinsihin na kunin yung pera. Senyas na lang, sa ilalim. Kuha na naman siya ng pera. Bili na naman sa palengke. Pagkatapos, pang 5 araw, paggising niya, wala yung matanda. Yung matandang niya. Paggaba niya sa ilalim, wala rin. Nang wala ng pera, saan yung palakol ko?
Yung palakol, kailangan hindi manatili ang shirk dito sa mundo. Dapat maputol yung puno na yan. Ganon ulit siya. So pumunta siya sa puno. At pagpunta niya doon sa puno, hinarang siya ng syaitan. Yun ulit itsura niyang una. Ang sabi, saan ka pupunta? Yung shirk, hindi dapat mangibabaw sa lupa, dapat putulin, dapat... Sabi niya, hindi mo magagawa. Magagawa ko, hindi mo magagawa. Magagawa ko. Tapos pinalo niya yung syaitan. Pero pagpalo niya sa pagkakataong ito ay hindi na tinablan yung kampo na Satanas. Bakit? Umina na eh. Tingnan niyo magbigay ng hakayat yung mga hikaya, parang Tagalog, Arabic yun, hikayat. Pang-encouragement yung mga scholar sa atin. Mula sa napakalakas na pananampalataya mo, mula sa napakalakas ng pananampalataya mo, buong buo at gusto mo matanggal yung shirk dito, pero sa tukso ng dunya, totoo to mali? Totoo ito. Iba tayo noon. Ang totoo siguro maraming naghangad sa atin ng malaking bagay sa kanyang da'wa, pero dala na rin ng pakikibaka natin dito sa mundo, hindi natin ma-meet yung gusto nating marating sa pagsisilbi sa reliyon natin. Hindi ba? Bakit? Kasi maraming bumabalakid. At katotohanan, isa sa pinakamalaking bumabalakid dito, ang tukso ng mundo. Ang tukso ng mundo. Napakalilinaw ng talata sa banal na Quran. I'lamu, alamin ninyo, na ang buhay sa mundo ay laro. Palamuti, hindi makatotohanan, tafakurong bainakum, pagalingan sa pagitan ninyo, watakaturun fil amwali wal aulad, at paramihan ng pera at mga anak. Kamatali ghaitin a'jabal kuffara nabatahu thumma yahidu fatarahu musparran. Katulad ng isang pananim na nagbunga na minsan nakaakit sa paningin ng marami, pero magiging abo rin ito. Ito ang dunya. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya garibun ka'abiris sabil, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dapat ikaw sa mundo, ikanya, para kang isang estranghero, para kang isang traveler, ka'abirus sabil, na tumatawid ka sa lugar, sa bawat lugar. Kasi bakit? Kung ganito nga talaga, totoo, kung ganito nga talaga tayo mag-isip na tayo'y traveler lang dito, bukas makalawa aalis, so anong use na dito mo ibuhos lahat ng pagsisikap mo? Hindi ba? Kung aalis ka dito, bakit dito mo binubuhos yung pagsisikap mo? Pero kung saan ka pupunta, doon mo dapat ibuhos yung pagsisikap mo. At saan ka papunta? Sa kabilang buhay. Pero i-divide mo, i-compute nyo yung inyong pananaw sa buhay, kung anong nakalamang. I-compute nyo. Ako, ang plano ko, ganito, ganyan. Tapos, lagyan mo ng conclusion, lagyan mo ng sum. Mas lamang ba yun sa kabilang buhay? O mas lamang yun dito sa dunya? Kunpit dunya, kaan nakagaribon abir sabil. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kumakala ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kailangan sa mundo, ikaw ay estranghero, ikaw ay manlalakbay na tumatawid lang sa bawat lugar. Pero hindi, kung ikaw tumatawid ka lang dito at aalis ka rin dito, bakit dito nagpakaroon ka ng gantong kalalaking investment o pagsisikap? Inuulit-ulit natin. Mga kapatid sa Islam, isa pa pong napakagandang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang totoo, ito po yung nais natin talagang iparating, sapagkat inna khairil hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay po na ang pinakamagandang gabay na galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ho ba? Wa syarrul umuri muhdatsatuha. At ang pinakamasama ay yung bago-baguhin mo yung gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nakakalungkot pagka minsan yung mga tao sa kakulangan po ng guidance, ng kaalaman, pagkilala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanilang buhay kinukonsulta lang kung kani-kanino. Minsan ibinase pa sa kanta. May narinig ako, Brad, ganito yung buhay ko eh. Bagay na bagay sa kantang ito eh.
Nakakalungkot po, sa kabila ng napakagagandang hadis na ito, wika ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagbibigay ng linaw sa atin sa pag-unawa sa buhay, sa mundo, pero hindi binubuksan ng mga Muslim. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, abshiru wa amillu ma yasurrukum. Ibig sabihin, magbigayan kayo ng mabuting balita sa ikalulugod ninyo. Fawallahi mal faqr akhsha lakum. Wallahi, hindi ang kahirapan ang kinatatakutan ko sa inyo. Hindi kahirapan, maraming kaya magtiis ng hirap eh. Gutom, maraming kaya magtiis. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumanas nito. Afdalul bashar, pinakamabuting tao, pinakapiling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinadanas niya ng gutom. So tayo pa kaya? Hindi ba? Kaya hindi yun ang kinatatakutan niya sa inyo. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, natutulog siya doon sa mga sanga-sanga ng dates. Pagbangon niya, nakita ni Omar yung likod, hiwa-hiwa. May bakat. Sabi ni Omar, ya Rasulullah, napapaiyak siya. Yung kaisar ng Roma, yung pinuno ng Persia, ganito ganyan, lahat sila nandun sa napakagandang higaan, sa tulugan. Samantalang ikaw, Nabiyullah, Rasulullah, sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, natutulog ka dyan. So, kung Propeta sallallahu alaihi wasallam dumanas nito, so ano ba sa atin yun? Yung kahirapan. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ayaw mo ba na ang sa atin ay ang sa kabilang buhay? Ayaw mo ba nun? Ang sa atin ay ang sa kabilang buhay? Ayaw mo ba? So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakakaramdam ng matinding gutom, nagtatali ng bato sa tiyan. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, hindi ko na po kaya yung gutom. Tingnan niyo, may tali ako sa tiyan ng mga bato. Yung bato lalagay sa tiyan, tapos tatalian nila ng mahigpit. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ako rin, mas marami pa yung kanya. Yan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mal faqr akhsha lakum. Wallahi, sumusumpa ako kay Allah, hindi ang kahirapan ang kinatatakutan ko sa inyo. Walakin ni akhsha, subalit ang kinatatakutan ko, an tubsatad dunya alaikum, na ang buksan yung mundo sa inyo. Kama busitat ala man kana min qablikum, katulad ng pagkakabukas sa mga nauna sa inyo. Meron palang kasaysayan, nauna sa atin, ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang dunya, ang biyaya. Pero yun ang naging dahilan ng kanilang pagkakasawi. Kung babalikan niyo po ang kasaysayan ng Uthman, Dawlatul Uthmaniyah, Ottoman Empire, Dawlatul Uthmaniyah, na kung saan ang Muslim ay may Islamic Empire, na ang lahat ng biyaya, lakas, kaalaman, nandun, binigay niya Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim. Nasa kasaysayan po. Pinakamagagaling na engineers, kinuha para magpatayo ng mosque dyan sa Andalus. Lahat, kaalaman, subalit itong extravagance na ito, naging sanhi ng pagkasila nila. Pero totoo, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at kung meron ganong example, meron pang mga mas nauna doon na halimbawa, na pag binuksan sa inyo yung dunya, yung mundo, na hindi nila na control. Bakit? Katulad ng mga binigay nating example, pag binuksan sa iyo yung dunya, anong risk na nakaabang? Yung gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba? Yun lang kasunod na nakaabang kung hindi ka magiging maingat sa pananampalataya mo. Medisina, doon nagsimula, lahat nandun. Sabi nila, lahat nandun. Gumagawa sila ng mga patubigan, ng mga na hindi pa lubosang maunawaan ng tao. Ganong kayaman, ganong katayo, ganon. Binigay niya Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ano sabi? Patanapasawha kama tanapasuha patahlakakum. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil dito magkukumpetensya kayo dahil doon. Magpapagalingan kayo dahil doon. Saan yun? Sa mundo, sa dunya. At yun ang sisira sa inyo, kama ahlakathum, katulad ng pagkakasira sa kanila.
So ang punot dulo po mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ibinigay sa atin yung maraming abwabul khair, pintuan ng mga kabutihan. Kaya lang, kabilang sa mga pintuan na ito, nagkakaroon po ng risk o danger sa tuwing tayo na i-engage po sa dunya, sa mundo. Ang nangyayari, dito tayo nagkokompetensya. Doon tayo nagpapaligsahan. Pero saan ba tayo dapat magpaligsahan? Saan po? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, magkompetensya kayo, magpaligsahan kayo, magunahan kayo tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon. Wa jannatin arduha ka-ardis sama. At tungo sa paraiso na ang lapad nito o ang lawak nito ay katulad ng langit at lupa. Uiddat lilladina amanu billahi wa rusulihi. Nasadyang hinanda para sa mga nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sugo. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. At ito ang kabutihan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ibinibigay niya sa sino mang kanyang niisin, at si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na mapagbigay. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahida. Kung nais lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa daw niya tayong isang ummah na magkakapareho o iisa lang. Sabi ng Sheikh, ang galing magkakapantay, ginawa. Kung gagay, magkakapantay rather. Kung ginawa pala tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala pare-parehong, ang pera natin pare-pareho, magkakapantay. Kung ano meron ka, meron ako. May sense ba? Paano malalaman yung mapagbigay sa hindi mapagbigay? Yung madamot sa hindi madamot? Ano meron ka? Meron din ako Paano ako magiging mapagbigay? Paano magkakaroon ng tafdil? Paano magkakaroon ng ito mas matiisin, ito mas mapagbigay, ito matulungin, ito hindi matulungin, Kasi pare-pareho naman. So sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, kung gusto niya, ginawa niya kayong ganon, pero hindi. Walakin liyabluwakum fima atakum. Subalit ginawa niyang ganyan, magkakaiba para subukin kayo sa anumang ibinigay niya sa inyo. Para subukin kayo kung ano man binigay niya sa inyo. So, kung ano man meron tayo sa dunya, sa mundo, ay ano ito? Pagsubok. Gano'ng karaming pera mo? Pagsubok yan. Wala kang pera? Pagsubok yan. Gano'ng karami anak mo? Pagsubok din. Wala kang anak? Pagsubok pa rin. Liyabluwakum, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, para subukin kayo fima atakum, sa ibinigay sa inyo. Fastabikul khairat, sabay dinugtong niya to. Kaya naman magpaligsahan kayo sa kabutihan. Fastabikul khairat ilallahi marji'ukum, sapagkat ang babalikan nyo ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, at ibabalita niya sa inyo, sasabihin niya sa inyo ang mga bagay na inyong pinagtalunan. Isa pa po, last. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Ang awa ng inyong Panginoon ay ang higit na mainam kaysa sa kanilang mga pinag-iniipon. Ano ba iniipon natin dito? Maraming iniipon ng tao Pero anong pinakamainam ipunin? Ang awa ng iyong Panginoon. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, patazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Magbaon kayo, sabi niya. Meron tayong kayang baonin Magbaon kayo, at ang pinakamainam na baon ay ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi wala ka namang ibang mababaon doon. Diba kasabihan natin sa Tagalog, madadala mo ba sa hukay mo yan? Pero yung takwa, yung takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mananatili doon. Hanggang sa kabilang buhay, pwede natin yun ibigay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, meron po akong dua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakasulat dito. 15 minutes. Ito po napakagandang dua. Dito ko po gustong isarado yung ating naging pagpapaalala ngayong gabi, at naway po nakapulutan nyo ito ng
pagpapatibay po ng puso. Yun ang binanggit natin kanina eh. Kung meron lang tayong dalisay na puso, hindi mabubusog yung puso natin sa kakatuklas ng kaalaman para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito, dua itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pag itong nabigay sa atin, napakadali na mundo ng dunya. Pero ang ganda ng reminders ng scholar na binanggit natin kanina, yung mga Muslim, paanong magiging mahirap sa kanila ang mundo, ang dunya, ganyong Islam ang kanilang reliyon. Paano nga Subhanallah. Paano mo sasabihin mahirap ang mundo samantalang Islam ang reliyon mo? Kung hindi reliyon niya Islam, kung ang reliyon niya iba, sabi mo mahirap talaga ang mundo sa inyo. Hindi ba? Pero kung ang reliyon mo Islam, galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang paraan ng pamumuhay mo. Paano magiging mahirap ang mundo? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang dua, isang panalangin. Allahumma inna nas'alukal huda. O Allah, hinihingi po namin sa iyo ang gabay. Wat tuqa, yung tuqa yung inyong pagsang-ayon. Wal apapa, at yung kakontentuhan. Wal ghina, at yung yung yaman o kalakasan o biyaya. Ano yung maganda ron? Lahat yun maganda. Pero pag nabigyan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kakontentuhan, contentment, parang naibigay na sa iyo ang lahat. Maniwala po kayo. Kung yun ang hiniling mo, kesa humiling ka pa ulit ng mas malaki, kesa hiniling mo na lang yung kakontentuhan, matitigil ka na doon sa paghiling na yun. Wal apapata wal ghina. Pero hindi ang tinutukoy dito na makontento ka sa maliit na reward na meron ngayon. Hindi. Ang tinutukoy dito, mga bagay na may kinalaman sa dunya. Pero pag bagay na may kinalaman sa reward, sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang utos sa atin ay pastabiqu, magpaligsahan kayo, magunahan kayo, magkumpetensya kayo tungo sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung apapa, yung kakontentuhan, hingin po natin yun. Kaysa humingi ka ng malaking bahay, humingi ka, ya Allah, sana kontento, ibigay niyo po ako na makontento na ako sa bahay na ito at sa may bahay ko na ito. Iba yung bahay, iba yung may bahay. Ya Allah, ya Allah. Di ba? Kaysa humingi ka ng ganong malaki, ang hingin nyo, al-apapa wal ghina. Hinan nyo po, inuulit ko, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, hinihingi namin sa iyo ang gabay, ang inyong pagsang-ayon, ang kakontentuhan, at ang yaman. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jazakumullahu khairan wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron po kayong question? Meron po kayong tanong? Meron po tayong announcement na naman. Meron na po ditong nagpapalista na 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 na po yung nakalista dito na mag-uumrah. Mga hindi pa po nakapag-umrah. So yung hindi pa po nakakalista, palista po kayo. After makumpleto ng listahan, itutukuyin na natin yung araw. After matukoy ng araw, inshallah, yung pagpapaalam naman sa mga kapilang gagawin natin. Yung mga nakapag-umrah na, nakapag-hajj na, in-invite din natin na sumama at their own expense. Sila po sasagot noon kasi hindi pa masagot yun ng maktab kasi nasagot na kayo noon. Pwede kayo sumama para mas marami, di ba? Para mas marami. Kung abot tayo ng 40, 50, di puno natin yung isang bus,
Yung pagpapaalam, walang problema. Kaya natin gawin dito yung pagpapaalam. Kaya lang yung pulos sa inyo yun. Ha? Sama kayo. Inshallah. Lahat. Ang inaasahan natin baka first week ng April. Wala na kayo noon? Off. Tapos po sa 28, Friday ba yun? 28, baka tayo po ay pumunta ng Jubail. Inshallah. Inshallah. Baka hindi ako makasama. So yun po. Ini-invite nyo na lahat. Kailangan marami tayo doon sa araw na yun. Friday. Ginaganap po yung yearly Jubail Filipino Congress. Pang ano na to, this year, pang 5 na ba? Pang 5 na yata. Pang 5, ano? Mashallah. So, atin tayo dun. Taon-taon ko kayo nakikita dun eh. Di ba? This year, kasama na ako sa inyo. Inshallah. So, kung wala na pong question, bro, andak idafa. So kung wala na pong question, pwede na tayong magsimulang kumain. Jazakumullahu khairan wa salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung website natin, huwag niyong kalimutan bisitahin, www.islamisip.webs.com.